Welcome back sa aking YouTube channel. This is Boy Sausaw, ang sausawero sa issue ng iba. At for today's video nga po, ito na siguro yung pinakahihintay ng lahat na galit kayo dito kaya ex-President Rodrigo Roa Duterte. At alam nyo ba na posible pong kasuhan na itong si President Duterte, ex-President Duterte, dahil daw po sa pagkakaroon o pagtatago, no? At ang kasong isasampa dito kay Duterte ay obstruction of justice. Ayan na nga ba yung sinasabi natin, ano? Noon pa man ay dahil daw po alam na noon pa man ni Duterte kung saan nagtatago si Kibuloy pero hindi po sinasabi sa publiko or sa kapulisan. So meaning, meron po talagang kinalaman itong si Duterte doon sa pagtatago nitong si Kibuloy. So, ito na ba yung pinakahihintay natin? Yung pinakahihintay ninyo na galit dito kay Duterte at dahil siguro dun sa mga paninira nila kay Marcos, no, para maibalik sa kanila yung pwesto na naman, no, at mapunta yung kaharian o yung trono, no, para yung kanilang mga kakampi ay maprotektahan. Yun lang nakikita ko dito. At isa pa dito itong si Harry Roque, no, at alam naman natin na kampi ito dito kay Duterte, ito maisingit ko lamang, no, pinaghahanap na rin, no, sama-sama na siguro sila sa kulungan ito pa nagkataon. At ang masama pa dito ay pugante na po ito nga si Harry Roque. So, gagawa natin ito ng ibang video sa mga susunod nating upload, no. Pero dito, focus lamang tayo dito kay ex-President Rodrigo Roa Duterte na posibleng kasuhan ng obstruction of justice dahil sa pagtatago kay Kibuloy. So panoorin natin ang buong video ng balita ng UNTV. So let's go. Muling nabuksan ang usapin ng posibilidad na sampahan ng kasong obstruction of justice si dating Pangulong Rodrigo Duterte kaugnay ng ginawang pagtatago ng kilalang taga-suporta nito, ang kontrobersyal na leader na si Apollo Kibuloy. Ayan, yan kasi ang hirap, ano? Tapos marami pang iba na todo tanggol dito kay Duterte, todo tanggol kay Kibuloy, na kahit alam naman nilang kriminal ito, ay pinaglalaban nila. No? O ngayon, wala na. Makukulong na ito, sama-sama na ito sa kulungan itong mga to. Dati alam nyo ba na pro Duterte talaga ako? Die hard ako ng Duterte. Love na love ko si Duterte noon. As in. Pero alam nyo, nawala yung feelings ko. No, nawala yung feelings ko sa Duterte nung umpisa ng puro paninira, batikos ng batikos sa gobyerno ng Marcos o administrasyon ng Marcos. No, kung talagang mabait ka, talagang may layo, mahal mo ang taong bayan, mahal mo ang bansang Pilipinas, unang-una diyan, hindi mo kakalabanin yung gobyerno. No, pero diyan no nakikita ko, kinakalaban nila ang gobyerno. So yan, tama lang yan. No, isa na dyan si Harry Roque, na inis talaga ako dyan kay Harry Roque na yan. So tuloy natin to. Ang issue na ungkat ni House Deputy Minority Leader, ACT Teachers Party List Representative Franz Castro sa deliberasyon ng panukalang pondo ng Department of Justice sa plenaryo ng Kamara. Dating binanggit ni dating Pangulong Duterte na alam niya kung nasaan si Kibuloy, subalit wala itong balak ibunyag. Ayun, narinig ninyo yon. Noon pa lamang po ay alam na talaga nitong ni Digong kung nasaan nagtatago itong si Kibuloy. Tapos sasabihin pa ni Vice President Sara Duterte, nasan si Kibuloy? Ilabas ninyo. Or alam nyo po ba kung nasan si Kibuloy? Ang sagot lamang ni Sara Duterte, nasa langit si Pastor. Anong kalokohan yan? Diba? Talaga sige, todo tanggol kayo sa mga pugante, todo tanggol kayo sa mga kriminal. Ito ang mapapala ninyo. Yan, mga gahaman. 5 buwang nagtago si Kibuloy at mahigit 2 linggong pinaghahanap ng Philippine National Police sa Kingdom of Jesus Christ o KOJC compound sa Davao City dahil sa mga kasong human trafficking at child abuse. Aha, dami nun. Dahil sa kanya pong pahayag, no, publicly, sinasabi niya, alam niya kung nasaan po si Pastor Apollo Kibuloy, pero ayaw niyo po itong sabihin dahil ito po ay isang sikreto. Dito lang ako sa point na to natawa eh. No, alam na ni Digong, alam na ni Duterte, pero hindi niya man lamang ito sinabi. 'Di ba? Oh,
ay dapat lang talaga itong makulong. Alam na kriminal. Tapos may pasabi-sabi pa ito si Duterte dati. Ikaw, pastor, wag mo akong madamay-damay sa kaso mo. Sinabi niya yun dati, kung napanood nyo. Wag niya daw siyang madamay-damay. Pero dahil sa ginagawa niya, sa mismo ang nagpapahamak sa sarili niya, alam niyang mali, pinagtatanggol. Alam niyang kriminal, pinagtatanggol, no? Ito rin naman si Kibuloy, alam na ma-impluwensya, doon siya kampi ng kampi. Yun ang mahirap, no? So having said that, Mr. Speaker, yung pong kanyang pahayag, lalong-lalo na siya po ay isang property administrator ng KOJC compound. So in effect, that would warrant a possible case of obstruction of justice. Ayan. Okay, aasahan ko ang DOJ na pag-aralan yung possible na pagkasampa ng case against former President Duterte for obstruction of justice. Ayan, sasabihin na naman ng mga pro-Duterte. No, sasabihin, ayan na naman, pinagkakaisahan na naman, gustong makulong, gustong agawin ng Kingdom of Jesus Christ. Kalukuhan ninyo, hindi yun dahil doon. Ikukulong ka kahit ikaw ay kakampi ng Marcos kung may kasalanan ka. Pero kung wala ka namang kasalanan, bakit ka ikukulong? No? Bakit ka parurusahan? Bakit ka hanapin? No? Bakit ka kakasuhan? Kung wala kang kasalanan, ano yun? Tanga? Tanga ang tawag doon? Pero dito, hindi bulag ang Pilipino, hindi bulag ang bansang Pilipinas para hindi makita yung mga gusot, yung mga talagang tiwali, no, na gumagawa ng kasamaan. Sabi nga ni Harry Roque, kasamaan laban sa kadiliman. O, di sila lang din yun. Ayan. Di ngayon, sama-sama kayo dyan. Yun ang hirap, no? Kapag tatanggol ka sa kriminal, kapag talagang kinalaban mo yung tama, bagsak talaga niyan sa kulungan. Magidudusa ka talaga. Nangyari kay Harry Roque. Ngayon, nangangayayat na siya. Dahil sa stress. Sa susunod nating video yun. So, tuloy natin to. Samantala, ilan pang testigo laban kay Kibuloy ang ikukonsidera ring mapasa ilalim sa Witness Protection Program ng Department of Justice. Sa kasalukuyan, 2 kaso na ng child abuse at 1 qualified human trafficking ang naisampa laban kay Kibuloy. With regard to the victims of Pastor Apollo Kibuloy, more than half of the victims are already in the witness protection programs and more will be considered under this program. Sa issue naman ng extradition sa Estados Unidos dahil sa mga kinakaharap ding kaso, kailangan munang harapin ni Kibuloy ang mga nakasampang kaso sa mga korte sa Pilipinas. With respect Ayan na, ito yung kinakatakot ng mga KOJC members, no? Nadalhin sa bansang Amerika. Alam nyo kung bakit? Kasi dito sa bansang Pilipinas, kaya pang mabayaran yung mga nakaupo sa ating gobyerno. Yung kahit DOJ, Supreme Court, kaya pa nilang bayaran yan. Pero dun kasi sa bansang Amerika, yun ang kinakatakot nila. 'Di ba? Kasi ang dami-dami sa FBI, napasama itong si Kibuloy sa most wanted ng FBI. Kaya naman, no, ganun na lamang sila katakot na baka hindi na makabalik ng buhay itong si Kibuloy. At tama lang yun, kung tutuusin. No? Pero para sa akin, kulang ang salitang kamatayan para ma-absuelto or mapatawad itong si Kibuloy. Kulang sa dami ng ginawa niya. Unang-una, no, yung mga kaluluwa na nailigaw nitong si Kibuloy. Pangalawa, yung mga ginahasa. No? Mga 12 years old. Grabe. Kawawa naman yung mga batang ito. Tapos, marami pa, human trafficking. Ang dami-dami. Kulang talaga, as in. So, ituloy natin. to the extradition issue, Mr. Speaker, distinguished colleague, we will finish first all the cases filed with the local courts of our country before we can proceed with the extradition. Kasi ang sinasabi nila, paano makakakuha ng hustisya dito kung may mga powerful figures that are backing him right now. So parang mas marami siyang
mas okay daw na kumuha ng hustisya doon sa ano kasi sa US kasi actually indicted na siya doon and talagang wanted Yan yung sinasabi ko sa inyo, maraming backer, no? Kaya sa Amerika takot siya, wala siyang mabayaran doon. siya. So yun yung inaalala ng mga tao. So Nabibilang Mr. na po ang Speaker, mga ibig araw sabihin nito. dito muna, kaso muna dito ang haharapin niya, but he will also have to face later on the accountability doon sa Ayan. cases sa US. Sa ngayon, Walang lusot. Kung makalusot man ito sa bansang Pilipinas, itong si Kibuloy, sa Amerika, never itong makakalusot. pang official extradition request ang Amerika kay Kibuloy. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Okay, ayan. So ngayon, nabigyan lang natin to ng kaunti pang opinion no, patungkol dito kay former President Rodrigo Roa Duterte. Na para sa akin, tama lang talaga na pagbayaran niya lahat ng krimen na ginawa niya unang-una doon sa EJK, no? Extrajudicial killing, no? Talagang ang daming nasawit. Alam nyo, dati gustong-gusto ko yun, yung mga ginagawa niya. Sabi ko, napanatag yung loob ng bansang Pilipinas, nawala yung mga kaso-kaso, nawala yung, kakunti yung mga rape na yan, pero doon pala sa Davao, eto pala, no, pinoprotektahan niya yung mga ganon. Pero baga naman, ganon, papasalamat pa rin naman ako kay Duterte, no, malaki talagang naiambag niyan sa bansang Pilipinas, lalong-lalo na doon sa mga mahihirap, no, natulungan talaga niyan. Kagaya ko po, ako po ay nag-aaral, kaya nagpapasalamat ako, pero bago yun disclaimer lang. Kaya yung mga mali talaga, mali, no? Ako kasi, no, alam niyo, nung nag-aaral ako ng college, isa po ako sa mga natulungan nito ni Duterte na mabigyan ng, anong tawag dito? Spes ba yun? Unifast. No? Na kung saan, ito inihain ito ni Bam Aquino na kung saan, libre po ang pag-aaral at bibigyan ka ng 60,000 a year, no, a year. So ngayon, yung aming school is 10,000 lamang per sem ang kinukuha nun. So sa madaling salita is may natitirang 20,000 as per sem. So 40,000 a year ang natitira. So meaning, meron akong natitirang 40,000 at malaking tulong po yun para sa aking pag-aaral. No, nagpapasalamat din naman ako kay Duterte. Tapos sa mga lalong-lalo nung nag-lockdown kaya nagkaroon utang-utang ang bansang Pilipinas. No, maisingit ko lamang kasi hindi naman mahirap naman magsabi ng pagiging bias dito, no. Pero dun sa mga naitulong niya, talagang napakarami. Sa lockdown, no, ang dami niyang naibigay ng mga pera. Ang daming naitulong sa bansang Pilipinas, no. Every family merong mga ayuda. So ayun. Pero dito sa mga ginawa niyang kamalian, dapat po talagang makulong itong si Duterte. No, kung talagang usapan ay mali, talagang makukulong ka. Pero kung ang ginawa mo ay puro tama, ako, pagtatanggol kita. No, kasi ako natulungan mo rin ako. Maraming natulungan. Marami ang nabigyan mo ng hustisya. No. Pero ngayon, sana pagbigyan mo rin yung hustisya na makamit din nila yung lalo yung mga biktima nitong si Kibuloy. No? So, ayun, medyo naawa lang din naman ako kay Duterte kasi nga talagang gustong-gusto ko itong tao na ito dati. As in. Pero ngayon, naglalabasan nasira na siya dahil din dito kay Harry Roque, puro satsat, puro salita. Talagang magsama-sama na lang sila sa kulungan. So, yun lang. Kung mayroon ka pang gustong idagdag na opinion dito sa ating ginawang video, ay wag mo na akong kalimutang mag-comment dyan sa ibaba at wag mo na rin kalimutang i-subscribe ang aking YouTube channel. Once again, happy 44,000 subscribers po sa ating YouTube channel. Maraming salamat and mabuhay po kayong lahat. Bye-bye. Thank you so much for watching.